Mayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuonan, agig pagsugod, let us begin by way of singing. When I saw the cleansing fountain open wide for all my sin, I obey the Spirit's wooing when He said, "Wilt thou be clean?" I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away each stain. Glory, glory to the Father. Glory, glory to the Son. Glory, glory to the Spirit. Glory to the Three in One. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away each stain. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, kung giyang yung tanan, to please open your Bibles with me in the book of Exodus chapter 39. So, as I have read this text kanina, una-una ko how could I make sense aning text. But by the grace of God, we will study this and look at God's message alang sa ato karon nga takna sa kagabion. So Exodus chapter 39 mga kaigsuonan, it's talking about the priestly garments for the high priest at that time magisugo sa Ginoo, and we will only read verse 1 to 7 mga kaigsuonan. Exodus chapter 39 verses 1 to 7, the Bible says, "And of the blue and purple and scarlet they made cloths of service, to do service in the holy place, and made the holy garments for Aaron, as the Lord commanded Moses. And he made the ephod of gold, blue and purple and scarlet, and fine twined linen. And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work. They made shoulder pieces for it, to couple it together, by the two edges was it coupled together. And the curious girdle of his ephod that was upon it was of the same, according to the work thereof, of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, as the Lord commanded Moses. And they wrought onyx stones enclosed in ounces of gold, graven in signet, and graven with the names of the children of Israel. And he put them on the shoulders of the ephod, that they should be stones for a memorial to the children of Israel, as the Lord commanded Moses." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for allowing us to read this text, Lord, tonight from your word. It talks about the garment of the high priest, the garment of Aaron at this time, Ginoo. We know, Lord, that even in this message, even in this text, you have a message for us, O Lord. And I pray, Ginoo, you would bless us tonight and give us encouragement sa amo ang pagtuon sa imong pulong karon, Ginoo, and guide the mouth of your servant, that your message will encourage, bless, and empower ang imong mga anak karon, Ginoong Dios. Salamat sa imong kaayo, padayon nga gugma lang kanamo. Bless and empower, Ginoo, ang gapaminaw, that we could get something we need, and by your grace we could obey and follow kung unsa man ang imong ihatag kanamo, Amahan nga sugo.
Thank you for the way you will bless and answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Now, ang ato ang text karon mga kaigsunan is found in Exodus chapter 39 verse 1 to 7, and in ato ang mga daily bread, March 21, entitled Lost to the Past. But atong tanawon na tong teksto mga kaigsunan. So, as you have known, akong giingon sa inyo ganina, this text talks about, actually, the whole chapter 39 talks about the finishing touches of the tabernacle. So, makita mga kaigsunan ang tabernacle nga gisugo sa Ginoo, specific things, naagay mga pattern ang gisugo sa Ginoo mga kaigsunan, and most of the time kini nga mga butang mao ni ang ginagamit nga mga bersikulo sa mga simbahan nga dunay mga ribulto ang ilahang mga church buildings. Kay gisugo lagi daw sa Book of Exodus nga dapat na ay ribulto, kay sa tabernacle na may mga ribulto mga kaigsunan, na may ribulto sa mga duha ka kirubin nga nag-overshadow sa mercy seat sa Ark of Covenant. So they are saying, kay na may ribulto sa tabernacle, dapat daw kuno ang mga simbahan karon na apoy ribulto. Pero ato makita mga kaigsunan sa tong text gibasa, we can always read sa verse 1 pa lang daan, as the Lord commanded Moses. So meaning, everything in the tabernacle nagyoy specific command ang Ginoo mga kaigsunan kung unsa kadako, unsang purma, unsang dagway, unsang materialis nga gamiton na pattern. Well, in fact, if you would open your Bibles please in Exodus chapter 25 mga kaigsunan, open your Bibles there please in verse 9. Okay, Exodus chapter 25 verse 9, the Bible says, according to all that I shewed thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instrument thereof, even so ye make it. Ingon sa pulong sa Ginoo. In verse 40, Exodus chapter 25 verse 40, the Bible says, and look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount. You see? So, ang tabernacle, mga kaigsuunan, na ay pattern. Wala nagbuot-buot ang mga children of Israel, Moses, at that time, nga naghimo-himo sila gilang kaugalingong ribulto. Because in Exodus chapter 20, gisugo sa Ginoo nga bawal sila magbuhat-buhat o maghimo-himo, magbuot-buot. So, kinsa raman ang makasugo sa ilaha to do or to make something nga gibawal na unta sa Ginoo. So kinsa raman ang pwede nga naay katungod nga moingon sa ilaha nga inani inyong buhaton only God. Yan ato makita ang mga ribulto sa una, ang mga images sa una naagay pattern. So wala nagbuot-buot ang mga children of Israel mga kaigsunan. Whereas the most of the religions of our time today, nagbuot-buot sila himo og mga ribulto sa ilahang mga simbahan mga kaigsuunan, in which ato makita walay pattern. Wala ang pattern dili gikan sa Ginoo. Sometimes ang tighimo mga palahubog pagyud. Na ako'y nakit-an sa una sa Malaybalay mga kaigsuunan nga nag-deliver kag butane, tingala kung unsa man ang ipangtapok nga mura mag mga tagaas dako kay tapok. Ipang patong-patong lang daytong mga ribulto nga hinimo nya nas kilid nang giinom ng gisigarilyo tong mga tighimo. Nga to makita mga kaigsuunan, the pattern is not from God. It is just a man-made tradition sa mga katawan. Well, in fact, kung tanawon nimo moingon pud ang kaning mga tawhana nga ang templo daw daghang ribulto. Yes, daghang ribulto. Walay problema na ribulto sa mga mananap, ribulto sa kirubin. You see? But naagi po yung pattern gatag ang Ginoo kang David. In 2 Chronicles chapter 28 mga kaigsuunan, 2 Chronicles chapter 28, kung basahon nimo ang gitawag nga pulong sa Ginoo, na ay pattern nga gihatag ang Ginoo kang David. I'm sorry, 1 Chronicles, not 2. 1 Chronicles chapter 28 mga kaigsuunan, tanawa ganinyo ang giingon sa pulong sa Ginoo, na ay pattern nga gihatag ang Ginoo kang David, nga maopoy gipasa ni David kang Solomon para mo'y sundon ni Solomon mga kaigsuunan. And look at this. In verse 11 mga kaigsuunan and verse 12, the Bible says, then David gave to Solomon his son the pattern of the porch of the house thereof,
and of the treasures thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlor thereof, and of the place of the mercy seat, and the pattern of all that he had by the Spirit. You see? So ato makitaan mga kaigsunan the pattern. Verse 18, and for the altar of incense, refined gold by weight, and gold for the pattern of the chariots of the cherubims that spread out their wings and covered the ark of the covenant of the Lord. And this said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me even all the works of this pattern. You see, according to verse 12, this pattern is from the Holy Spirit. So wala nagbuot-buot dahil si Solomon o design kung siya ang gustong ribulto imutang dito na ay pattern gihatag ang Ginoo. Whereas ato makita mga kaigsunan in our time today, dili naman na mao ang ilang ginabuhat. Number one, they are trying to venerate it to the point nga level nas Ginoo, and wala sila pattern. You see? So images per se is not prohibited mga kaigsunan. Ato makita nga it is okay kung may pattern sa Ginoo in the Old Testament. In the New Testament, we are not commanded to do so. There is no pattern gikan sa Ginoo. So every images in the church today is just man-made tradition mga kaigsuunan. It's not honoring God. Now, going back in our text, in Exodus chapter 29 mga kaigsuunan, upon saying that nga na pattern, meaning God is very, very particular kung unsa ang gusto niyang mahitabo sa mga services mga kaigsunan, sa pag-alagad sa iya. We must really look at the Bible and worship God in the way He wanted to be worshipped. Dapat itong worship dili self-will, dili buot-buot mga kaigsuunan. From our dress nga itong pagsulubon, you see, from the music nga ito ang pagkakantahon, and everything in our services in worship, dapat di ay atong tanawon ng Bible o gitudlo ba na sa Bible, because God is very, very particular even in a very, very small nga mga dapit, nga mga butang sa iyang worship. You see? Na ato makita mga kaigsunan, even a very small detail, particular kayong Ginoo. Now, let's read our text. Sa verse 1, look at this. And of the blue and purple and scarlet, they made clothes of service. First of all, kani nga mga butang, di ba? First, ato ang makita nga even dahil itong gagmay nga mga detalye nga ginabuhat sa mga katawhan, dako dahil kay tabang sa kinatibuk-an nga buluhaton. So let's say, ato makita, siguro sa imuhang ministry karon, ahaman ka, na kay ginagmay kaayo nga matabang sa simbahan. Kay mo lang na imong makaya. No, ato makitaan nga that is very, very useful. Kay kaning mga purple and blue and scarlet nga mga clothes, kinsa may nagbuhat ani in Exodus chapter 35 verse 25. Tanawon nimo ang pulong sa Ginoo. Exodus 35 verse 25. The Bible says, and all the women that were wise-hearted did spin with their hands and brought that which they had spun, both of blue and purple and of scarlet and of fine linen. You see? Na ato makitaan mga kaigsunan do, verse 26, and all the women whose hearts stirred them up in wisdom spun goat's hair. Kato karong mga tela nga gisulsi in taon sa mga kababayan mga kaigsunan were used for greater cause. You see? So sultian ka, walay gamay nga butanga imong ginabuhat para sa Ginoo nga walay pulos. Everything you do, even how small it is, kung imo nang ginabuhat para sa Dios, dako kay nagpulos mga kaigsunan, og matapok na siya, dako kay nagkahimayaan sa Ginoo. Just like what these women did. Ilang gibuhat, nagsulusi sila, naghimo sila tela from those goat's hairs, from those things nga available in their time nga gisugo sa Ginoo. But it was used to be the garment of the high priest mga igsoon. And look at this. It is called cloth of service. Cloth of service. Diba? Ato makita mga kaigsuunan at that time, kung tanawon nimo ang Jewish religion, ang pinakanindot og sinina ang ilang mga priest. Pinaka-elaborate ang ilang sinina na mga bulawan, na mga bato atong gibasa kanina mga gipang kutig gyud kayo, ilang yung gitarong gyud kayo. And now mga kaigsuunan, in our time today, kung kinsa ang pinaka-nindot og sinina,
pinaka-gwapo, pinaka-branded og sinina, mo'y ginaalagaran. But way back in the Jewish religion, katong pinaka-nindot og sinina, maoy alagad mga kaigsunan. You see? Now look at this in Matthew chapter 20 and verse 26. Open your Bibles there. Matthew chapter 20 mga kaigsunan in verse 26. The Bible says, ngumpang pulong sa Ginoo, but it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. You see? So whosoever will be great among you, let him be your minister. And look at the example of the Lord Jesus Christ. Verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many. So we had an example of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan, even though He is the greatest one, the creator of everything, He came dili para alagaran, apan para mo alagad. So who are we, mga kaigsuunan, to wait, to be served? We must be servants. Natanawa, going back in the Old Testament, katong sinina sa high priest nga elaborate kayo, perting nindutan na mga cunning works, na mga bulawan gipang butang, those are called cloth of service. Pinakanindot og sinina kaniadto mooy alagad. I hope mga kaigsuunan sa tong simbahano mo pud na sayang pinakanindot og sinina kabarong perminti naka perminti ang pastor mo toy alagad. You see? Na ato makita mga kaigsuunan, akong giingon sa inyo ganina nga no work is unimportant even if it is very very small if it is done for the Lord. Kay kaning mga akong basahon ako pag-usab na yung mga ginagmay nga mga cunning work, mga bitten nga mga gold, nga mga bato nga ilahang gipurma-purma, gikuan, ilahang gibutang-butangan og pangalan sa 12 tribe of Israel. You see, all those things are gigama sa pipila ka mga tao nga wala na ilhan mga kaigsuunan. People who are not known, na mga gipang mention ang book of Exodus, but only some. You see, but those unknown people, their work were used for the service of the Lord. So no need for us to be known, to be used by God, mga kaigsuunan. All we need to have is willingness. Kay walay gamay nga butang imong mabuhat kung imo nang gibuhat para sa Ginoo, dako kay nagbili at tubangan sa Dios, mga kaigsuunan. Pero karon tanawa pod ang ikaduhang punto, mga kaigsuunan. Di ba? Kung walay gamay nga butang nga imong gamiton sa Ginoo nga dili importante, wala po'y dako kaayo nga butang nga extravagant ra kaayo kung para ka na sa Ginoo. Dili ka pwede mo ingon, mga kaigsuunan, sobra raman kay na ihatag sa Ginoo. No. Dili ka pwede mo ingon nga, ay, kuan raman kay na kanang gitawag nga sobra-sobra raman na imong gihatag sa Dios. No. Walay sobra-sobra, mga kaigsuunan, kung imong gihatag ka na sa Ginoo. Nothing is too extravagant if it is for the Lord. You see, He always deserves our best, and we must strive to give Him our all. Nganong nakasulti man ko ana, mga kaigsuunan? Because all these things, kaning tabernacle nga mga bulawan nga daghan kaayo, kaning sinina sa ilang high priest, katong ilang mga furnitures, it was only possible through the willingness of the heart of the people who provided it. You see? In Exodus chapter 35, mga kaigsuunan, verse 4 to 5, tanawa ang gayon sa Biblia. The Bible says, Exodus chapter 35, verse 4 to 5, ang gayon sa pulong sa Ginoo, and Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, this thing which the Lord commanded, saying, take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and brass. And you know kung unsa ang gibuhat sa mga katawhan, mga kaigsuunan? Tanawon nimo ang chapter 36, verse 5 to 7 sa Exodus. Look at this, diba? 36:5. And they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded to make. And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary, for the people were restrained from bringing, for the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much. Wow!
You see? Pagkagrabe kasing-kasing sa mga katawhan, nahimong posible nga nanindot kayo ang sinina sa high priest. Nahimong posible nga kulbahinam kayo ang mga furniture sa tabernacle, mga kaigsuunan. Nahimong nindot kayo ang ilang mga finished product para sa pag-alagad sa Ginoo because there are willing people nga nagpagamit sa Ginoo. In our text talking about the garment of the high priest, it became possible tungod kay dunay mga tao nga willing nagpagamit, mga kaigsuunan. Because God will use people to provide for His work. You see? Nindot kay na, mga kaigsuunan, nga naman because God gave us the opportunity to be part of it. Na ato makita, mga kaigsuunan, pananglitan ang mga tao, nagnilaog ang mga tao atong panahon na. Wala sila naghatag og bulawan, wala sila naghatag og bronze, wala sila naghatag og silver. Nagkinapulan to mga babae, wala nagtahi. Do you think it will happen? Of course not. God will not be glorified. You see, it became possible because of the people who are willing. So mga kaigsuunan, dako kayong kabaguhan sa trabaho sa Ginoo. In our time today, if all the people will be willing to be used for the glory of God, mga kaigsuunan. You see? And remember that the things we offer and the things used for God's service reflect the heart of the worshipers of God. Tanawa ha? Na atong gibasa, mga kaigsuunan, na extravagant kayo ang ilang mga offering. Ang nahitabo, nindot kayong tabernacle. Nindot kayong sinina sa ilang alagad, ang high priest. No, ang nahitabo, mga kaigsuunan, nireflektar pod ang kasing-kasing di ay sa mga katawhan sa Dios, maayo kaayo atubangan sa Dios at this very moment. Why? Because nakita pinaagi sa ilahang offering. Nakita pinaagi sa ilang mga gihatag, mga kaigsuunan, ngadto sa ilahang gitawa sa work sa Ginoo nga gisugo sa Dios. So it reflects in their heart. It shows that they were faithful. It shows, mga kaigsuunan, that they were blessed by God. It shows, mga kaigsuunan, that they love the Lord nga ilahang gialagaran. And ato makita no nga kung ang simbahan taon, ato makita nga nagbutang lang taog sako sa iyang dingding. It shows nga ang mga katawhan nga nagsimba rin ha, mura og walay gugmas Ginoo. Sakit malandungon, mga kaigsuunan, that there are a lot of people karon that they could give things to any other one. Nay politiko, magpatabang sila, mahatag sila, magpatarpulin sa politiko, kumudagan ng ilang higalang politiko, pero sa gitawag nga bulaton sa Ginoo, dili sila mahimong blessing. And it's a big problem, mga kaigsuunan. It reflect their heart. You see? Now, karon pod, ato pong makitaan nga it is an opportunity for us to be part of God's service. And these people nga nahimong involved aning katong mga babae nga nagtahi atong mga tela, katong mga katawhan who provided the stones, who provided the gold, who work, they became part of the work, and it was an opportunity, mga kaigsuunan. You see? Mao po na ang desire ni Paul in our time today. Tanaw ni mo ang giingon ni Paul, Philippians chapter 4, mga kaigsuunan. Open your Bibles there. Philippians chapter 4 verse 15 paingon sa 17. Unsa man ang giingon sa balaan nga kasulatan? Philippians chapter 4. Open your Bibles there. Okay? The Bible says in verse Philippians chapter 4 in verse 15, ngun pang pulong sa Ginoo, now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So the Philippians alone, ang nag-support kang Apostle Paul, gikan sa Macedonia. Di ba remember, sa Macedonia, mga kaigsuunan, ang first niyang giadtuan sa Macedonia is the Philippians. Okay? Di ba, mautong naay tao nga nanawag siya sa Acts chapter 16. It was Philippians ang pinakauna. So within Macedonia, dito rin sila sa itawag nga Thessalonica, Berea man, and Corinth. But within all those churches, mga kaigsuunan, sa Berea, sa Corinth, sa Thessalonica,
Philippians, only the Philippian church ang nangumusta kang Paul og willing nag-support sa iya pagbiya niya Macedonia. So the supporter of the Apostle Paul sa iyang ministry, sa iyang mission is the Philippian church. Now look at this. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So mga kaigsunan, because ang Philippians, partner of Paul in the ministry, na may fruit si Paul dito sa Thessalonica, we know that Thessalonians became a faithful church, and their faith also abounded throughout Macedonia. Ang Thessalonians, you see, ang mga bunga sa pagpangalagad ni Paul dito sa Thessalonians, appeal sa account na butang, mga kaigsoon, naibahin ang mga Philippians. You see? So ato makita, mga kaigsoon, it is an opportunity for us. When we help the mission field, when we help our pastor, mga kaigsoon, in the work, wherever that pastor go, na may bunga ang iyang pagpanarbaho, mga kaigsuunan, atong makita nga naa kay bahin sa account nga ihatag sa Ginoo, mga kaigsuunan. You see? I hope by the grace of God, you will be faithful, number one, sa imong kaugalingong simbahan. Be faithful to your own church, asa man ka membro, mga kaigsuunan, and support the ministry there. You see? Be used there. So sakit malandungon, mga kaigsoon, dugag-dagang mga tao, hala, grabing paggamit sa ubang mga simbahan, grabing suporta sa ubang simbahan, pero sa iyang kaugalingong simbahan, wagid tao nakatabang. That's very, very bad. You see? You need to support your local church first where you belong. And be faithful there. Support your pastor there. Support the work there, mga kaigsuunan. Na ato makita nga, and by the grace of God, ang mission ministry sa imong simbahan, ahaman na mo padulong ang mga missionary, ato makita napog kay bahin. Naa kay gitawag nga account nga ihatag sa imuha, mga kaigsoon. Just like these people in the book of Exodus, their names were not mentioned. You see, kung kinsa tong kinsa to ang gitawag nga nagtahi, wala gi-mention kung kinsa tong nagpurma, but they were part of it, mga kaigsuunan, and they have their due reward. And by the grace of God, atong ma-realize, mga kaigsuunan, kung unsa man na ang gamay nga butang ang imong kaya buhaton para sa Ginoo karon, pagpanilhig ba karon, paghatag ba sa imong faith promise karon, pag-apil ba sa gitawag na soul winning, paghatag ba o gitawag gospel tract, pag-support ba sa mga finances sa imong simbahan, even how small it is, higala dako kay na matabang sa bulwaton sa Ginoo, and it is for the glory of God. And remember, if you are planning to give extravagant things at ubangan sa Ginoo, dili na siya gitawag na sobra-sobra, mga kaigsuunan. Why? Because God always deserve our best. You see? So I hope by the grace of God, mga kaigsuunan, just like the Israel at their time, where we can see the blessing of God in the work. And we pray, atong yampo, mga kaigsuunan, that in every local church karon, every members will be faithful sa buluhaton, that we can see the blessing of God in every work, mga kaigsuunan, sa tibuok kalibutan nga nangalagad og dagwalis kamaturan. And I hope it will be one of your prayer, mga igsuon. And ikaw karon as a member of the church, by the grace of God, you would say, isultin mo sa imong kaugalingon, Lord, by your grace, I will be one of those people nga mahimong magpagamit alang sa imong kayamayan. Help me, Lord. Bless me, Lord. Use me. Ug higala igsoon, kabalo ka, ayha dawaton sa Ginoo ang imong mga halad. Una, dawaton sa kaniya. Kay dili dawaton sa Ginoo ang halad nimo kung ikaw mismo wala pa kaniya una gidawat. He will receive the offerer. Ayha niya dawaton ang offering. So mga kaigsuonan, by the grace of God, I hope kung di pa kaluwas karon, maluwas ka. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala, gilubong siya na banhaw para ikaw matarungon. Kung imong ibutang imong pagsalig o pagtuo kaniya karon, nga iyang gipakamatyan imong mga sala sa cross, og ikaw igsuon gitawag nga mutuog, musalig kaniya, iya kang luwason. Tawag ang iyang pangalan, Lord Jesus, you died for me.
and you rose again to justify me. Ginoo, akong ibutang akong pagsalig pagtuo kanimo, dawaton ti ka nga akong mahimong Ginoo ug manuluwas luwasa in taon ko, o karong gabion na mahimong adlaw sa imong kaluwasan. Salamat sa gaminaw, usa ka awit alang kanimo. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, fools assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving, He is with me to the end. Jesus, I do now receive Him more than all. In Him I find He hath granted me forgiveness. I am His and He is mine. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving, He is with me to the end. Amen. Salamat sa mga pagawit. Magampo ta. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your goodness and your love sa amua karon Ginoong Dios. Salamat Ginoong Dios sa padayon nimong paghatag kanamo og panalangin. Ako naghangyo Ginoo nga ang matag usa karon imong pagaligunon, tagaan nimo Ginoong Dios og dugang kaalam and mga panalangin Ginoong Dios that you would enable them to be a blessing more, not only to the church but to the people around them. I pray Ginoo nga ikaw maghatag kanamo amahan og dugang pangkaalam for us to know you more as we follow the examples of our Lord and Savior Jesus Christ. Samtang niya pa sa diris kalibutan. Tagay kami Ginoong Dios og kalipay sa pagpangalagad kanimo and allow this ministry Lord to continue. Na mahimo pagid ming panalangin Ginoong Dios to more people who would want to know you more. Ikaw magauban kanamo, magabless kanamo amahan. Pasaylo mi sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus gipangayo na ko ang tanan. Amen. Amen. Thank you. Amen. Og maayong gabi sa atong tanan. Amen, Pastor. Thank you.